Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register kahit wala pang TIN number sa online registration and update system or sa mas kilala sa tawag na OROS. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang OROS. Ang OROS ay Online Registration and Update System. Facilitates the end-to-end process of taxpayer registration and updating of information. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang oros.bir.gov.ph. Pero kung hindi kayo makapasok dito guys, check nyo na lang po yung link sa description box, ilalagay ko na lang po doon para madali nyo pong makita at i-click nyo na lang po. At madadirect na po tayo dito sa homepage ng BIR Online Registration and Update System or yung OROS. At dahil gusto natin kumuha ng ating TIN number, i-click lang natin itong New Registration. At pwede po tayong pumili kung anong klase yung registration natin, kung as a non-individual ba or as an individual. So sa akin, as an individual. So ito yung pinili ko. At pagkatapos baka magtaka kayo, ganito pa rin yung lumabas. So i-scroll down nyo na lang po at may makikita na kayong application for registration of individuals dito sa baba. So basahin nyo na lang po lahat yan and scroll down nyo sa pinakababa, may makikita po kayong ganito. So hanapin nyo na lang po itong create an account. Then i-click nyo na lang po. At pagkatapos may makikita kayong OROS Terms of Service and User Agreement. So basahin nyo na lang po lahat yan kasi medyo mahaba-haba po yan. So scroll down nyo na lang po at pagkatapos nyo basahin at naintindihan lahat, at kung okay naman kayo, may makikita po kayong ganito. So i-click nyo na lang po itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, dito na tayo sa baba, i-click nyo na lang po itong I agree. And then mapupunta na tayo sa pag-create ng ating OROS account. So unahin na natin itong register as. So wala na tayong ibang pagpipilian, so i-click lang natin itong taxpayer. At pagkatapos dito naman sa baba, may pagpipilian kayo kung with existing TIN or without existing TIN. By the way guys, kung meron na kayong TIN number at gusto nyo lang iparegister sa OROS system nila, may video na po akong ginawa dati pero last year pa yon, gagawa po ako ng bago this year. So bali ilalagay ko na lang po yung link sa description box para hindi na kayo mahirapang maghanap. At dahil sa video na itong ituturo ko sa inyo kung paano lamang mag-register sa OROS kahit wala pa kayong TIN number. Kaya ito yung i-click natin, without existing TIN. At pagkatapos may makikita kayong reminder na tungkol sa multiple TIN. So take note down na bawal sa batas ang pagkakaroon ng multiple TIN. Meron itong kaakibat na penalty kung ginagamit ito para sa illegal na gawain. At kung nalaman mo na meron kang multiple TIN, pumunta lamang sa RDO na pinakamalapit sa inyong lugar at hanapin ang Officer of the Day para magpa-assist upang ayusin ito. Pero kung wala pa kayong TIN number talaga at kukuha pa lang kayo, so dito i-click nyo na po itong I agree. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba. So dito i-click lang natin itong user type transaction. So dito pumili kayo ng user type, depende sa transaction na gagawin ninyo. So for example, kung kayo ay foreigner, needing a TIN, just select get TIN for foreign national. At sunod, kung gusto niyo mag-register as professional tulad ng magpa-practice ng profession nila tulad ng engineer, doctor or abogado, piliin ang register as business professional. At para naman sa mga magpapatayo naman ng negosyo tulad ng online sellers, merchandisers, retailers, or manufacturers, piliin naman ang register as a business single proprietorship. At kung ito naman ay combination ng professional at business owner, piliin ang register as a business as professional and single proprietorship. At next, kung kayo naman ay employed at kailangan ng TIN number para makapag-transact sa government agencies or pagbubukas ng bank account o di kaya walang TIN pero nangangailangan ng TIN tulad ng pagbebenta ng lupa na may capital gains tax, piliin natin itong Get TIN for Filipino Citizen or EO98. At last, para sa mga OFW or OCW na mag-a-apply ng TIN, piliin lamang itong panghuli.
Pero sa video na to, ang pipiliin ko ay itong Filipino Citizen or EO98. At kung nakaselect na kayo ng user type, so i-click nyo na lang po itong OK. At pagkatapos dito naman tayo sa pagpili ng taxpayer type. So i-click lang natin ito. At may makikita po tayong ganito. So pwede nyo pong piliin itong one-time transaction kung wala kang TIN pero may kailangan kang i-file sa BIR tulad ng pag-file ng capital gain stock, donor stock, or stake tax. At itong EO98 naman, kung wala kang TIN number pero need mong makipag-transact sa government agencies tulad ng pagkuha ng regulated licenses, pag-open ng bank account, or first time na mag-apply ng employment. So bali sa akin, pag-a-apply ng trabaho, kaya ito yung pinili ko, yung EO98. At kung nakapili na kayo ng taxpayer type, so i-click nyo na lang po itong OK. At kung okay na lahat, punta na tayo dito sa baba sa pag-fill up ng ating personal information para makapag-register tayo sa OROS. So dito kailangan nyo na lang fill upan yung first name, middle name at last name ninyo. So ilagay nyo na lang po lahat yan. Kung wala kayong middle name, i-click nyo tong no middle name. Pero kung meron, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos kung okay na, i-click nyo na lang po itong suffix. So dito pwede kayong pumili kung meron kayong junior, senior, the third, the fourth, the second, ganyan, piliin nyo na lang po. Pero kung wala kayong suffix, i-click nyo na lang po itong NA. At pagkatapos i-click nyo na ang okay. At pagkatapos dito kayo nang bahalang maglagay ng date of birth niyo, tapos yung civil status kung single ba or married kayo, tapos yung gender. Kasi madali, personal naman yung information na yan. So dito tayo sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure tama yung email address na ilalagay ninyo at make sure yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan pa ninyo kasi magsasend po sila ng activation link doon. At pagkatapos may makikita kayong ganito na attention. So basahin nyo na lang po lahat yan at pagkatapos i-click nyo na lang po itong I acknowledge dito sa baba. At pagkatapos dito na tayo sa baba sa paglalagay ng password. So dito ilagay nyo na lang po yung password ninyo. So dapat minimum of 12 characters yung ilalagay ninyo. At dapat meron daw siyang special characters na kagaya nito. So itong nandito sa screen, dapat maglagay kayo kahit isa sa password na gagawin ninyo. And make sure magkatulad yung password at confirm password na ilalagay ninyo. Kasi kung hindi magkatulad, may makikita po kayong ganito at hindi kayo makakaproceed. Password do not match. Make sure na tatandaan nyo yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na, i-click nyo na lang po itong I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na lang po itong register. And naka-experience din ako ng ganito guys. Pag-click ko ng register, ganito lang yung lumalabas or minsan bumabalik siya sa ganito. So kahit anong gawin ko, ilang beses akong nag-click ng register, bumabalik lang talaga at hindi talaga ako nakaka-proceed. At meron akong nabasa sa mga comment section na mas maganda daw madaling araw mag-register kasi hindi busy yung website ni OROS. So kung naka-experience kayo ng ganito guys, itry nyo madaling araw mag-register, baka makapasok na kayo. At pagkatapos may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng verification link sa email address na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan ninyo yung email address na nilagay ninyo kasi magsasend po sila ng verification link doon. Pero wag nyo po munang i-close to guys. Kasi kung wala pa kayong nare-receive talaga na email, pwede nyo pong i-click itong resend OTP link. Pero sa akin wala pang 2 minuto may na-receive na akong email na kagaya nito. At nandito na yung verification link. So para makaproceed na tayo, so i-click lang natin itong verify your account. And then may makikita na po kayong ganito. Congratulations. You have successfully created an account. So dito i-click nyo na lang po itong okay. And then mapupunta na tayo dito sa pag-login. So dito ilagay lang po natin yung email address na ginawa natin kanina at yung password na nilagay natin. At pagkatapos kung okay na double check na ninyo, dito naman tayo sa baba, i-click lang natin tong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong login. So bali ganun lang po kadali at meron na kayong OROS account. So by the way guys, dito sa OROS, pwede kayong kumuha ng TIN number ninyo. Yes po, tama ang rinig ninyo.
pwede kayong mag-apply ng TIN number ninyo, and bukas ko na ituturo sa inyo, gagawa ako ng video kung paano kumuha ng TIN number gamit ang Oros account. Kaya abangan nyo po ang video na yon.